Congratulations kay General Torre, mga kabibig. Panalo si Torre kasi promoted siya. Isa si Torre sa mga pinopromote, na-promote ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ilan, na-promote pagkatapos napakulong si PRRD sa ICC. Ala, grabe naman yung mga netizen. Grabe, parang inggit na inggit kay Torre ah. Hindi naman kami nainggit kabibig. Oo, iba lang talaga ang aming pakiramdam kay Torre. Grabe ha, na-promote talaga. Ganun eh. Ganun talaga kabibig. May nagawang maganda si Torre. Sa paningin ni Pangulong Bongbong Marcos, may magandang nagawa si Torre. Kaya dapat bigyan ng promotion. Oh, so tama pala yung mga haka-haka ng mga netizen natin na ay nako, si Torre, ma-promote talaga yan. Tama, na-promote si Torre at ito yung video na kung saan proud at happy si Torre mga kabibig. Opo, ito wow, nakasmile. Nicolas Torre III and family. Diba? Diba? Wow! Congratulations lang ni Nicolas III. Diba kabibig? Palaki natin. Diba? Okay. Kasama ang pamilya ni Torre. So, huwag niyo i-bash si Torre ha. Nandiyan ang pamilya ni Torre. I-bash ang pamilya ni Torre. Congratulate natin si General Torre, mga kabibig. Thank you. Diba, mga kabibig? So, si Torre, kabibig, ay isa sa General Torre III sa mga na-promote sa seremonya ng panunumpa na pinamunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 39 na bagong promote na star-ranked officers ng Philippine National Police na ginanap ngayong araw, Abril 7, 2025 sa Ceremonial Hall ng Malacanang Palace. Di ba? Ang swerte ni Torre, mga kabibig. Promoted si Torre, mga kabibig. Sino bang mag-akala nga na ginawa ni Torre ma-promote siya? Ma-promote talaga si Torre, kabibig, kasi may nagawa siyang maganda. Kaaya-aya. Na sabi ng isang netizen, nako, na-promote si Torre kasi gusto niyang hilain si Pangulong Duterte. Kayo naman talaga. Nahila ba? Hinila ba talaga, kabibig? Nako. Wag tayong nega kay Torre ha, kasi tingnan niyo diyan, di ba? Ang ganda ng ngiti ni General Torre diyan. Congratulations, General Torre, sa inyong success, sa inyong na-promote ka po. Ito ang sabi ng mga netizen, walang kwentang ranggo kung bayan ay isang taksil ng bayan. Ang nakakaya yung minura ang Diyos at tinawag na estupido, yun ang taong nakakahiya. Si Pangulong Duterte daw nakakahiya kasi minura daw ang Panginoon. Si Torre daw ay isang hero. Well, yung ibang tao, pagtingin nila kay Torre ay isang hero kasi napakulong ni Torre si KOJC, Pastor Apollo Kibuloy, si Pangulong Duterte. So dalawa na talaga yung mga lalakas at known personality sa politika. Talagang napakulong ni Torre. So kailangan talagang bigyan siya ng promotion. Ito pa. Hindi nakaka-proud bagkus nakakahiya. Sabi ng isa, bakit nakakahiya? Ginawa lang niyang sundin ang tungkulin sa batas. Inggit lang kayo mga DDS. Nainggit daw ang mga DDS sa promotion ni Torre. Nako, nakaka-proud si General Torre kaya sa inyo. Walang ginawa kundi ngaw-ngaw. Masakit sa loob nyo kasi nasa ICC pa rin ang idol nyong masahol pa sa demonyo. Grabe na to si Paula. Kung makapag-comment na masahol pa si demonyo si Pangulong Duterte, hindi niya naalala, 6 na taon siyang nagpakasasa na safety ang buhay niya at during pandemic, buhay na buhay siya until now. Diba? Ito pa, ganda ng suot ni Torre, parang sinusunod. Nadagdagan ang star pero yung kaalaman sa batas, hindi nadagdagan. Grabe naman kayo. So it means walang kaalaman si Torre sa batas. Sabi ni June Torres de Soyo, nadagdagan ang star ni Torre pero ang kaalaman sa batas hindi nadagdagan. Premyo sa kanyang dakilang pagtataksi sa sambayanang Pilipino. Premyo daw nito ni Torre, mga kabibig. Grabe naman ang mga netizen natin. Pero may naalala ang ating mga netizen na
Ito kabibig, ito yung sinabi ni Alan Peter Cayetano noong Senate hearing na hindi dumating si General Torre. Itong sinabi ni hindi sakop sa executive privileges si CIDG Director Major General Nicolas Torre III kung kaya't dapat na dumalo raw dapat ito sa pagdinig kahapon at sa sunod-sunod na Senate hearing. Sabi na isang netizen, naku, nabigyan ng promotion pero may supina. Kayo talaga, wag kayong ganyan kasi aate na sila. Aate na ang mga ito ha. Dadalo sa ikatlong pagdinig sa Senado sa pag-aresto kay Duterte ang mga kabinete. Kasama na rin si General Torre. Sabi dito, mayroon kasing merong tawag dito press con. Press con kanina si Claire Castro. Okay, mga kabibig, hanapin natin ha. Hanapin natin ang press con ni Claire Castro na kanyang sinabi kung sino yung mga darating. Ito kabibig ha. Ito daw yung darating na mga tawag dito, mga personalidad para sa hearing. Kailan ba ang hearing, mga kabibig? April 10? April 10 ba yung hearing, kabibig? Let's see ha. Manood tayo kay Claire Castro. May mga tanong siya. Ito na, kabibig. According po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo. Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara. PNP General Romel Francisco Marbil and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanilao. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. Okay. What led the palace to reconsider? Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Pero to be clear, ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo. Thank you po. Executive privilege. So, kung tatanungin sila tungkol sa nangyari, pwede sila mag-invoke for executive privilege. Pero si Torre ba, pwede ba siya mag-invoke for executive privilege? Hindi naman siya kabinete. So, hindi siya pwede sa sa executive privilege na mag-invoke siya. Okay, mga kabibig. Kasi maraming mga netizen ang gustong balikan muli kung paano ginisa ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Torre. So, ito balikan natin ha. Yung panahon ng paglilitis ni Senator Alan Peter Cayetano kay Torre. Yung mga video na yun, sir, gabi na yun, sir. Tapos na lahat na yun, sir. Paulit-ulit na lang, inuulit-ulit. No, what I was saying is that ang nakita kong video, yung palabas pa lang sila. And Wag na, pababain natin ang tension, doon na lang sa 250th. okay, so can I just interject one question kay General Torre? So sir, when you read the Miranda rights, did you explain the nature and cause of of the crime that he's being accused of? Yes, sir, it is on record and caught on video, sir. Yeah, sorry about I don't know lang kasi about the record, so I'm not doubting you. Yes, sir. Ang napanood ko lang kasi yung standard Miranda rights that Yes, sir. you have. So, how did you read to him yung nature and cause? It's sa warrant or you... Yes, sir, I read it narrate- from the warrant, sir. It From was the warrant. extracted from the warrant by the DOJ. So you read to him the warrant. Around Yes. what time po yun? More or less. Mga around before lunchtime, sir.
So nung hinuli mo pa lang, binasa nyo na sa kanya yung warrant? When Kasi we- yung nakita namin video, sir, sa airport, the wife of former ES Miguel Dia was asking nga, di ba? And Ma'am Hanilet was also asking. At sinabi nyo, I don't know what you answered, but basically hindi nyo pa pinakita yung warrant noon, di ba? Nung